Oras sa Mayor Abby Binay. Alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At ako naman po si Alia Ikatlo sa ngalan ni Miss Thea Petio Corpus. Ang ginagawa mo rito? Ba't ikaw andito? Ha? Naligaw, lakay. At natang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. TGIF, thank God it's a Friday. At 18 ng buwan ng Agosto. Naku mga kuya, bad news. Eto, presyo ng petroleum products asahang may dagdag bawas sa susunod na linggo. Rice Tarification Law pinarerepaso sa Kongreso, pinaboran ng rice traders. Ba't para kang nagbibinat ang boses? Pangulong Bongbong Marcos, kumpiyansang magiging normal na ang presyo ng bigas sa merkado. Hari nawa, Mr. President. 2.5 milyon na trabaho target malikha ni Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa 2028, ayon po yan sa Malacanang. Bureau of Corrections officials gigising sa Senado dahil sa pagtakas ng isang PDL na si Michael Cataroha. Ito nako, higit 100 pasaway na mga motorista hinuli, tinikitan sa pagdaan sa EDSA busway. Samantala, babaeng nagpanggap na nurse para matangay ang isang sanggol na aktuan sa CCTV camera. Ayan, buti naman arestado na. Kaya lang, paano yung bata? Nasagip kayong sanggol? Speedboat nagliyab sa karagatan ng Zamboanga City. 3 tripulante nasagip ng PCG. Isang Pinoy kinumpirma ng Department of Foreign Affairs, Ilocano na namatay sa wildfire sa Maui, Hawaii. Tagal natin sinasabi ito, yung kinumpirma ng DFA. Oo, lakay, pero iba pa ata to. Iba pa to? Iba pa dun sa aking kababayang taga-Pinili? Oo, iba lakay ang binigay na pangalan ng DFA. At broadcaster na si Jay Sonsa nag-plea ng not guilty sa kasong libel. At panibagong modus operandi, mahabigan ha. Ayan, ingat-ingat po ha. Lalong-lalo po yung mga magaganda ang cellphone. Abay, bagong operandi. Tapon ketchup gang. Abay, dumadali ng mga pasahero dito po sa may Pasay City. At kaya ingat-ingat ha. Ikaw, Mr. DeFort, ganda-ganda pa naman ng cellphone mo ha. iPhone 17. Ayan. Baka mas maganda pa nga ang cellphone nila lakay sa akin. Yung mga nagki-ketchup gang. Kaya pagka maganda ang cellphone po ninyo, iwasan nyo nga mag-cellphone. Gagamit ng cellphone habang nasa kalsada o kaya nag-aabang ng sasakyan. Eto na mga kuya ang bad news. Asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo na naman. Ayon sa report mula sa oil industry, posibleng umabot hanggang piso ang dagdag sa presyo ng gasolina, habang 40 hanggang 50 centavos naman sa kerosene. May good news naman daw sa mga kumukonsumo ng diesel, mga kuya, ha? Na posibleng hindi gumalaw o mag-rollback ng hanggang 10 centavos. Roll back at 10 centavos, Diyos ko. Ang malaking tulong lang kaya. Halata namang ginogoyo nyo na kami. Una nang sinabi na isa-opisyal ng Department of Energy na si Director Rino Abad na posibleng magtuloy-tuloy pa
ang pagtaas ng presyo ng krudo dahil daw sa shortage ng o pagbabawas ng produksyon ng Saudi Arabia at Russia. Samantala, lakay pinarerepaso sa Kamara ang rice tarification law sa harap ng mataas na presyo at estado ng supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Congressman Joey Salceda, sa susunod na taon pa ang 6-year mandatory review sa batas, pero napapanahon ng i-review ito dahil sa napipintong kakapusan sa supply ng bigas. Kasamaan niya sa dapat maripaso ay ang programang pinopondohan ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Taong 2019 nang mapagtibay ang batas na layunin sana na mapababa ang presyo ng bigas at matulungan ang mga magsasaka. Bigas pa rin. Pabor naman ang grupong Philippine Confederation of Grains Association o Philcon Grains na baguhin ang rice o amyendahan ang rice tarification law. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Mr. Joji Ko, presidente ng Philcon Grains, tama ang layunin ng rice tarification law noon na mapababa ang presyo ng bigas sa paraan ng pag-aangkat dahil mas mura ang bigas sa pandaigdigang merkado. Pero ang masama sa nasabing batas, dahil mura ang inaangkat na bigas, sinabi ni Joji Ko na tinamad na ang mga magsasaka na magtanim dahil wala naman daw na silang kinikita dulot ng bumahang imported rice sa bansa na mura. Kung si Joji Ko ang tatanungin, dapat pangambuhayan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Presidential Decree No. 4 ng kanyang ama, si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., upang mag-stabilize ang industriya ng bigas. Narito si Mr. Joji Ko. Stop. Ang layunin niyan ay, una, sinabi nga ang price support ng NFA. NGA at that time, National Grains Authority. Ang price support, ibig sabihin, at that time yata, nasa 7 piso palay eh. 7 piso. Magbumaba ng 7 piso ang palay, andyan ang NGA para bumili ng 7 piso para hindi malugi ang farmer. Oo nga, National Grains Authority, naalala ko yan. Price support, di ba? Ngayon, stabilization of supply. Pagka kinapos ang supply o may nag-speculate, bubuhusan ng NGA noon para wala mag-speculate. Kaya nakita mo, for the longest time, very stable ang takbo ng industriya ng bigas natin. Sinabi pa ni Mr. Ko na wala namang masama mag-import, pero hindi dapat sa punto nga mas marami pa ang aangkating bigas kesa lokal na bigas at ito ay nakaapekto sa mga magsasaka. Lakay, usapang bigas pa rin, diniin ni Pangulong Bongbong Marcos na mahigpit na binabantayan ng gobyerno ang supply at presyo ng bigas sa bansa. Ito ang sinabi ng Pangulo kasabay ng pagtiyak na stable ang supply ng bigas dahil nag-umpisa na ang anihan sa ilang mga probinsya kaya't makadaragdag na ito sa supply. Narito ang tinig ni Pangulong Bongbong Marcos. Pinabantayan namin na mabuti ang pag-supply ng ating bigas at ang pagbantay sa tumataas na presyo ng bigas. Meron naman tayong balita na nagsimula na ang pag-aani sa Nueva Ecija, sa Isabela at saka sa North Cotabato. Kaya ito yung magkakadadagdag sa supply natin. Kasama rin anya sa mga tinututukan ng gobyerno ay ang farm gate price na nagpapataas sa presyo ngayon ng bigas, pag-i-import ng ibang inputs at bigas mismo. Positibo naman si Pangulong Marcos Jr. na tatatag at babalik sa normal ang sitwasyon ng bigas kapag dumami na ang supply nito at may sapat na reserba. Sa pagtaya naman ni Agriculture Sec USEC Leocadio Sebastian, aabot sa 900,000 na metriko tonelada ang produksyon ng bigas sa Isabela, Nueva Ecija, North Cotabato ngayong anihan.
Dami-dami pala. Ba't kailangan pa mag-angkat? Oo nga la, kaya sabi pa dito ni Pangulong Marcos ay stable naman daw kita ang mo. supply. Ba't yung mga undersecretaries ng DA gusto umangkat? Ayan. At tinawag naman ni Agriculture Undersecretary Leo Sebastian na hindi makatarungan ang magiging 50 pesos na halaga ng bigas bawat kilo. Yan pala, Yusek, anong ginagawa po ninyo? Kayo ang nandyan sa Department of Agriculture. Sinabi ni Yusek Sebastian na tuloy-tuloy ang pagdating. O, kita mo. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga imported na bigas. Bagamat sinisisi umano ng mga trader sa mataas na presyo ng imported rice, ay hindi pa naman daw dumadating sa bansa ang mahal na bigas. Mahal na nga. Hindi pa pala mahal yun, Lakay. Ikaw na nga nagsasabi na hindi makaturan 50 pesos ha? Narito si Yusek Leo Sebastian. Ang nakikita natin, Katonyi, siyempre yung mga local natin na rice, nagpapalo pa rin yan ng 46, 40, 44. Meron pa rin yung mga ganyan. So yun ang tamang presyo. 48. Ngayon, yung imported, yun ang medyo mataas. Ang palagay ko pagka 48, mga ganyan, 47, 46. Depende kasi sa presyo na pan. Target naman ng gobyerno ang nasa 2.5 milyong trabaho sa bansa sa tulong ng pribadong sektor sa pagsapit yan ng 2028. Sa pulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Private Sector Advisory Council, napag-usapan ang target na maging global player ang Pilipinas. Ito ay sa pamamagitan ng retraining, rescaling at retooling sa mga manggagawa. Aabot naman sa 4 billion pesos ang inilaang pondo ng Presidential Assistant on Investment and Economic Affairs at Private Sector Jobs and Skills Cooperation para sa scholarship funds para sa training at upskilling ng mga manggagawa. Samantala, gigisay ng Senado ang opisyal ng Bureau of Corrections dahil naman sa nangyaring pagtakas na isang person deprived of liberty na si Michael Cataroha mula sa Bilibid. Ayon kay Senator Francis Tolentino, chairman ng Senate Committee on Justice, iimbestiga nila kung paano napabaya ang makalabas ng Bilibid ng isang PDL. Si Cataroha ay natulan ng 12 to 20 years na pagkakakulong dahil sa kaso ng anti-fencing law o paglabag sa anti-fencing law. Mahal pala pa ang hirap ng parusa niyan. Ano anti-fencing law, Miss Aliyah Defort? Yung bubili ka ng nakaw. Ayan. Na-aresto kahapon sa barangay San Isidro, Angono, Rizal. Kasunod ng tip na ibinigay ng mga impormante kung saan ito nagtatago. Una na inakala nga patay na si Cataroha at buto umano nito ang natagpuan sa isang septic tank sa Bilibid. Nakalaunan na nung i-autopsy ay Ano Lakay? buto daw ng chicken joy ba o chooks to go. It's a prank pala. Buto lang pala ng chicken. Oo. Sa kaugnay na balita, Lakay, nagpapatuloy ang investigasyon sa pagtakas ng Person Deprived of Liberty o PDL sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison. Ayon kay Bureau of Corrections, posibleng nagpanggap na bisita si Cataroha kaya nalagyan ng marker na kapareho ng nilalagay sa mga dalaw dahilan upang makakuha ng visitor's pass at nakalabas ng Bilibid. Bumuo na ang Bucor ng Board of Inquiry para maimbestigahan ang insidente. Si Cataroha ang PDL na unang pinaghinalaang patay at itinapon sa septic tank ng NBP pero lumitaw na nasa Angono, Rizal pala at nahuli ng mga pulis kamakailan. Paano daw nakalusot? Paano nakatakas? Ang sabi dito, Lakay, nakakuha ng marker si Cataroha, nakaparehas sa mga nilalagay sa mga dalaw. Kaya nagkaroon siya ng kamay, nagkaroon siya ng parang, visitor's pass. Kumbaga parang pagka nagpunta na Star City, may pop tag parang gano'n. Ito naman tatak. Ha?
Casual naman kay Michael Catarona makalabas sa masok, ha? Sa maximum security ng New Bilibid Prisons. Sabi ng mga otoridad ay madaling makalabas si Catarona matapos na sumasabay sa paglabas daw ng mga dalaw. Ginaya daw nito ang tatak, ayan na inilalagay, ayun yung mga itinatatak, ha? Ayan parang istampad, ayan na dumadalaw sa pamagitan ng ballpen. Oh, pero lakay, hindi ba nila makilala yung itsura ni Kataro, ha? Kaya Talagang napag pa na visitor pala. Oo, magaling sumalisi. Baka naman may kasabot din na mga jail guard. Babalikan po natin lang pang detalye ng ating mga balita. Nako, eto naman. Babaeng nagpanggap na nurse. Tinangay po mahabingan na isang sanggol sa isang ospital sa Rizal. Buti na lamang po mahabigan nakuna ng CCTV camera. Nakilala at inaresto ang nasabing babaeng kidnapper ng sanggol. Samantala, isang Pinoy kinumpirma ng DFA na namatay sa wildfire sa Maui, Hawaii. Siguro kaya isa lang yung sinasabi ng DFA. Yung kasing kababayan namin na Miss DeFort, American citizen na siya kaya hindi na siya tinuturing na Pinoy. Although na PhilAm. Samantala, broadcaster Jason San nagplea ng not guilty sa kasong libel. Lumaya na ba si Kuya Jay? Ha? Hindi pa nagpipiyansa, Lakay Ray? Oo, Lakay, alam ko hindi pa dahil sa kasong ang libel. Ngayon inaabangan kung makakalaya siya ngayong araw. Di ba tinutulungan ni Tita Mel? Ayan. Mel and Jay. Babalikan po natin ang detalye na mabalitang yan sa pagbabalik na ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa Mr. Michael is my guy, Mr. Cesar Lee, Doktora Isa Suntay. Oras, graduate ka na ba ng K-12? Lakay, graduate na ako. Saan ba pinuli ito, Resi Bayan? Parang K-10 lang ito. K-10? Oras, Miss DeFort. Ang oras, 4:25 ng hapon. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Said I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Miss DeFort. Ilang days before Christmas? Lakay, 129 days before Christmas. Wow. Malapit-lapit na. At sisilip na sino ba yung kumakanta Lakay ng mga Christmas songs? Si Jose Maria Jose Maria Chan. Oo. Magsapit ng Setyembre. Ayan na magpapasko na. Marami pang mga siraulong manloloko. Eto, katetext lang sa akin. Loan, PM me. Nakakatanggap din ako ng mga ganyang text. Ito po, paging, Globe ito, ha? Ang cellphone number niya is 0917-700-9059. Ayan, na pagka kumagat po kayo rito sa mga ganitong modus mahabigan, pagka hindi kayo nakabayad, ipapahiya kayo. Lahat ng mga kakilala nyo, maraming hiningi. Pagka nalaman lang mga details niyan, patay kang bata ka, ha? At mamaya, i-detalye natin yung modus operandi ng tapo na ketchup gang. At ang binibiktima ay yung mga magaganda ang cellphone.
Buti na lang mukhang hindi ako mabibiktima dyan, Lakay. Wallet mo ang mabiktima dyan. Sandali lamang at nasa ating linya ang spokesperson ng DSWD. Abay, ano bang isa sa DSWD? Yung mga babawiin na ba yung mga 4-piece na ibinibigay? Tignan na, alamin natin, Lakay. Ayan, marami-rami yata, ha? At sobra-sobra daw ang mga USEC ASEC ngayon sa DSWD. ASEC Romel Lopez, sir. Magandang hapon po sa inyo, ASEC. Sir, Lakay Deo. ASEC, good afternoon po. Ma'am, good afternoon po. At sa ating pong mga kababaeng nakatutok sa ating programa, magandang hapon din po. Siguro naman na ASEC Romel Lopez, hindi naman kayong ASEC sa DSWD na sobra-sobra, ano? Well, nabanggit naman po sa hearing sa Congress ng ating Kalin Secretary Rex Gatchalian, yung bilang nga po ng ating mga ASECs and USECs, but then nabanggit din po niya na yan po ay sa kadahilanan na medyo marami rin po talaga yung mga programang hinahawakan po ng inyo pong DSWD. For example po, kasi before, alam naman natin, very challenging po yung 4-piece program natin. Dati po ang may hawak lang dyan ay isang USEC at isang ASEC na nagsusupervise. Pero sila yung operation cluster, marami pa pong programang hawak. Ngayon po, ang isa po sa innovation na ginawa ng ating kalihim, may nakatutok na po talaga dedicated na USEC at ASEC para po sa 4-piece. At yan din po ang nangyayari ngayon ay may validation na although may delay tayo recently sa ating mga payouts, pero ang ating self-imposed deadline ngayong September ay maaayos na po yung ating reassessment. So isa po yan. At then nabanggit po ng ating kalihim din na tayo ay nasa proseso rin ng streamlining when it comes dun po sa ating mga ASEC and USEC. Naalala ko lang kasi yung mga summa cum laude, magna cum laude, cum laude, sabi ng mga taga-UP, nakakahiya na kami, 3.25 na ang ano rito, summa cum laude. Anyway, ASEC Romel Lopez, sir, pag-usapan natin ang issue ng 4-piece. Marami daw po kayong mga benepisaryo ng 4-piece ang aalisan ng nasabing benepisyo ASEC. Bakit po at sino itong mga tatanggalan ng benepisyo? Well, kung lang po natin, konting pagtutuwid lang po, Lakay Deo. Yes, sir, please. Malia, ano po. Well, tayo po ay nasa pagpapatupad ngayon ng assessment. Reassessment pa po ito, technically. Well, unless and until matapos po natin yung reassessment by September, diyan pa lang po natin masasabi, Sir Deo, at sa ating mga kababayan, kay Mamalia, na ito talaga yung tatanggalin na natin na definite na number. So, ngayon po, at this point, ayoko pa po munang mag-speculate. Pero ang malinaw po dito, nasa 1.4 million household or beneficiaries yung sumasa ilalim po, yung iba ay natapos na doon sa ating assessment at ongoing na reassessment. Just to make sure na yung trust ng ating Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos Jr., na masiguro na yung ating pong mga mananatili dyan ay karapat-dapat, yung exit ay karapat-dapat. So, paano po natin masasabi na kahit na sila ay pang-graduate na, pag-graduate na? Una, pag talagang yung kanilang antas ng pamumuhay, beyond na po doon sa poorest of the poor or sa poverty threshold. Natulungan natin silang nakatawid yung kanilang pamumuhay. Tinatawag na natin na non-poor o beyond non-poor pa. Maaari din po yung umayaw na talaga. Ayaw na po nila dahil siguro sa tingin nila natulungan na sila. And then yung pong higit 7 taon na doon po sa programa. And then kabilang din po sa mga kondisyon para kayo umexit, yung wala na po kayong anak na pinaaral o minor de edad na pinaaral. Kasi uulitin ko po, Sir Deo at Mamalia, yung 4-piece program po natin ay solely intended to break intergenerational poverty. Kaya we're heavily investing doon sa health, sa welfare at education po ng mga bata. Ulitin ko po, ng mga batang mag-aaral, hindi po para kay nanay at tatay. So, kung wala na po kayong pinaaral na bata, karapat dapat na po kayong mag-exit o gumraduate. At pag kayo po yung gumraduate na kay Deo, Mamalia, kayo po, yung inyong mababakanting slot, ay pwede nating ilaan sa mga panibago o mga nag-aabang na 4-piece beneficiaries. Kasi ang funded po natin hanggang 4.4 million beneficiaries po ang may pondo po tayo taon-taon. Pwede nga mag-recommenda ASEC ng poor of the poorest. Alam po ninyo, araw-araw sa ginawa ng Diyos, nakikita ko po ang mga ito.
sila po ay nakatira sa ilalim ng skyway, mga tulay, ayan. Hindi ba natin pwedeng pagtuunan ng pansin po ang mga ito, ASEC Romel Lopez, sir? Kaya sa mga nakalipas na administrasyon, ayan, panahon dating Pangulong Ferdinand Edwin Marcos Sr., wala halos tayo nakita mga namamalimos nung araw. Bakit ngayon parang ang mga ito ay napahabayaan po yata ng mga LGUs at DSWD? Diyan lang po, sir. Isampul lang. Diyan sa may kanto ng Bendia at Usmeña Highway. Yung pababa po ng Skyway. Ang dami po mga namamalimos diyan, ASEC, at diyan na sila natutulog. Talagang maawa ka, gusgusin na. Yes, tama po, Lakay. Kaya po, ito po, parte din po ito ng isang programa po natin, bago na programa, yung Upland Pag-abot, o ito po yung reach out program natin para naman po dun sa mga kababayan natin na in street situation. Ang ating naman pong approach dito, Sir Deo, sa ating mga kababayan, iba naman po dun sa approach natin dati na sige, kuha, sakay sa sasakyan, alisin dun. Pero pagkatapos ng 1-2 linggo, 1 buwan, pag natulungan mo, bumabalik na. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, Sir Deo, tayo ay nakikipag-usap. Nakakatawa man pong pakinggan, nakikiusap po tayo sa mga taong lansangan na sumama sa DSWD at sila po itutulungan namin. Kasi ang amin naman pong pinagbabatayan dito, yung pananaw ng Commission on Human Rights, at ang pagrespeto sa karapatang pantao, na yung mga kababayan nating nasa lansangan, ay may karapatan, So, ang atin pong ginagawa, rights-based, nakikiusap, ini-engage po natin sila, at kabilang po sa mga programang nais nating ibigay sa kanila, balik probinsya, kung talagang sila taga-probinsya, kabilang po dyan yung pagbibigay ng panimula kung nais nila magnegosyo sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program po natin or maghanap ng trabaho sa ilalim din po ng SLP. At kung sila po ipapasok talaga, maaari po silang mabigyan pa ng pagkakataong pasama sa 4-piece program. Sa ngayon po, Lakay Gayo, noong una nag-umpisa po tayo sa Pasay, gumagapang na po tayo ng Parañaque. Ang target po natin, buong NCR, actually 2 buwan na po nating nasa Mulan, talaga lang pong aminin na po natin, may resistance po, based po kasi doon sa ating pakikipag-ugnayan sa Commission on Human Rights. Hindi po kasi natin pwede na Lakay Gayo na basta hilahin sila o ilipat kung saan dahil in violation naman tayo ng human rights ng ating mga piniling manatili sa lansangan. Kaya diplomasya po ang pinatutupad natin ngayon, Lakay Gayo. Okay. ASEC Lopez, sir? May pahabol lang ako, Lakay, dahil ASEC, matanong ko lang din, ano ang nangyari sa pondo ng DSWD para sa 4Ps? Ang sabi dito ay 13% pa lang ang nagagamit o naibibigay sa mga benepisyaryo. Well, ito nga po yung nabanggit natin kanina. The very reason po kung bakit meron tayong underspending na nasa 13%, tama po yan. Isa rin po yan sa kadahilanan kung bakit po nasa Malacanang nitong linggo din pong ito ang ating Canadian Secretary Rex Gatchalian para sa sectoral meeting ng mga nagbibigay ng mga social protection programs. Meron po tayong underspending na nasa 13% lamang po dahil nga po sa pinatutupad natin na reassessment. Nakalagay po kasi sa operations manual ng ating 4-piece program na once na kayo po ay nag-conduct ng case management o iniimbestigahan po yung kaso ng isang specific household, kailangan pong isuspend temporarily ang payment unless madin po na kailangan yung manatili sa programa. Yun po ang nakalagay sa operations manual, kaya po tayo ay may delay. So yun nga po yung nabanggit ko, nasa 1.4 million household po yung na sumasalang po sa evaluation ngayon, re-evaluation at reassessment. So kaya po tayo may delay. Ang kagandahan lang po niyan, matatapos na po yan ng September at since yung ating naman pong cash card, yung ating mga ATM, digitalize naman po yung payout natin sa ating 4Ps. So anytime din mas clear na sila o kailangan nilang manatili sa programa, tuloy-tuloy pong darating yung kanila pong payout. So yung iniintay po nila na conditional cash grant. ASEC Lopez, sir, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you.
Salamat po, Lakay Gayo at Maalia. Salamat po. Maraming salamat, Asek. Magandang hapon. Assistant Secretary Romel Lopez ng DSWD. Alam mo, tinaalala ko yung programa ni Senator Bongo noong araw, yung Balik Probinsya. Ano yun? Yung Balik Probinsya, di ba? Parang ngayon, Lakay, pinopropose pa rin ata yun. Ni Senator recently Bongo. Ayan. Senator Bong, ituloy mo nga yan. Alam mo, kakaawa din tumahabay nating walang ligo, araw-araw, gusgusin, madudungis na. Pero ayan, Lakay kasi, yung so, iba, ayaw na nila bumalik ng probinsya kasi wala daw dong pagkakakitaan. ganon. Diskarte. Hatawin natin ang mga reports. Standby Val Gonzales, Mil Kirigunan, Raymond, standby Christian Manyo. Unahin nga natin ang report mula sa Malacanang. Hirit o mungkayang gawing special non-working day sa Naga City. Ang petsa ng kamatayan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo at dating yumaong mister ni dating Vice President Leni Robredo tinanggihan ng Malacanang. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let, bakit? Lakay, hindi pinagbigyan ng Malacanang ang hiling ng alkalde ng Naga City, Camarines Sur na maglabas ng proklamasyon na nagdideklara bilang Special Non-Working Day ang August 18, 2023. Kaugnay ito ng paggunita sa anibersaryo ng kamatayan ni dating Naga City Mayor at dating DILG Secretary Jesse Robredo. Sa isang liham bilang tugon ng palasyo kay Naga City Mayor Nelson Legacion, sinabing mayroon na kasing batas para sa deklarasyon ng Special Working Holiday sa lungsod ng Naga. Ang tinutukoy ng Malacanang ay ang Republic Act 10669 na nagdeklara sa August 18 kada taon bilang Jesse Robredo Day. Ayon sa palasyo, dahil mayroon ng legislative enactment o batas para dito, hindi mapagbibigyan ang hiling ni Mayor Legacion. Sa kabila nito, sinabi ng Malacanang na kinikilala nito ang kahalagahan para sa mga taga Naga City ng paggunita sa death anniversary ni dating Secretary Robredo. Matatanda ang noong nakaraang taon ay nagkaroon ng palasyo ng Special Non-Working Day sa Naga City ang August 18, 2022. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Sabi natin ni Biong Garing, ayan dito lamang sa Alabang Zapote Road, Muntinlupa, sa tapat ng ATC. Ayan, ang daming namamalimos. So nga, ano? Sa Maynila din ang dami, ha? Lakay, paglabas mo nga dito, madami din. Oo nga, dyan lang sa kanto ng Ross Boulevard saka Pedro kakatukin ka, Bucanig. Samantala, 8 opisyal ng Philippine Ports Authority sinibak sa puwesto dahil nag-iinuman daw sa loob ng opisina. Ang report mula kay RH8, Christian Manyo. Christian? Lakay at Sister L, agad sinibak sa pwesto. Si Defort ang kasama natin, Christian. Ikatlo, Lakay, sorry, agad niyan sinibak sa pwesto ng Philippine Ports Authority, ang 8 opisyal ng Port Management Office sa Bohol, Lakay. Ito ba nasa video mo? Tama ka dyan, Lakay, ang nagsasayawan sa kanilang loob ng opisina. Sa kuha ng CCTV, nakitang nagiinuman sa multipurpose hall ng pantala ng mga opisyal para ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang acting port manager sa Bohol na kinilalang si Lord Tyrone Agaton. Agad naman itong sinibak ni PPA General Manager J. Santiago, kabilang ang 7 iba pa, kabilang ang Port Service Division Manager, opisyal mula sa Legal Department, Port Safety Officer at 5 Port Police Officers. Ayon kay Santiago, walang puwang at hindi karapat-dapat sa serbisyo ng gobyerno ang mga tiwali at abusadong opisyal. Base na kay sa inisyal na investigasyon, ginamit pa sa inuman ang mga mesa at upuan ng opisina na ginagamit sa pagpupulong at mga opisyal na transaksyon. Narito Lakay yung bahagi ng video ng party na inilabas ng PPA.
Santiago, baka naman ano yan, baka after office hours naman yan, natural lang naman yung mga minsan. Dito rin sa atin, di ba? Pagka may party naman na ganyan, birthday, ako ya off duty na. Bakit naman, during office hours ba yan? Mukhang gabi to ginawa na kay pero ang pinupunto yata ng PTA sa loob ng opisina at yung mga kagamitan na ginagamit daw sa mga transaksyon para pagserbisyo ng taong bayan ang ginamit nitong mga opisyal, Lakay. Dahil meron pang mga bote ng beer doon sa mesa, Lakay, kung makita mo yung video. Saan dapat? Sa beer house. Ayan, Air Force One, Pegasus, gano'n. Kaya ngayon, nirelip na itong walang opisyal habang ginagawa yung investigasyon ng PTA dyan sa Bohol. Okay. Strict si GM, Jason Santiago. Santiago. Dapat daw maging modelo ang mga opisyal sa taong bayan. Okay. Maraming salamat. Back to you, Lakayan, Aliyah. Kanya-kanyang management style yan. May strict, may maluwag. Pagtataas sa sweldo ng mga manggagawa, solusyon upang hindi umalis. Ang may skilled workers ay naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Arrest number 28, Raymond Dadpaas. Please come in, Raymond. Mayor, Mr. nagbabala si Senate President Juan Miguel Zubiri na mauubos ang ating mga magagaling na mga manggagawa o mga skilled workers kapag hindi maitaas ang kanilang sweldo. Ito ang binigyang din ni Zubiri sa budget briefing ng mga economic managers ng administrasyon. Karamihan ng mga skilled workers ay mas gustong magtrabaho sa abroad kung saan mas malaki ang kanilang kita. Sagot ito ng Senate President sa pahayag ni Budget Secretary Benjamin Diokno na kaya maraming mga Chinese workers ang nasa bansa dahil wala na tayong mga skilled workers. Git ni Zubiri, hindi na nakabubuhayin sa isang pamilya sa kasalukuyang minimum wage. Totoong nagbigay ng 40 pesos a day na salary increase, ngunit ito ay sa Metro Manila lamang sa pamamagitan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para hindi umano tumaas ang inflation kapag nagkaroon ng 150 pesos na legislated wage increase, ay tutukan ng mga economic managers ang pagpapababa sa presyo ng kuryente at mga pagkain. Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamataas na singil sa kuryente na inaayawan ng mga dayuhang negosyante. Sa usapin ng legislated wage hike, may mga malalaking kumpanya na umanong nagbigay katiyakan na ito ay kanilang ibibigay sa oras na maaprubahan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Maraming salamat RH28, Raymond Dadpaas. Samantala, kaugnay sa balita natin kanina, delisting ng mga benepisyaryo ng 4Ps, pinatigil muna ng DSWD. Ang report mula kay RH12, Ms. Milky Regunan. Ms. Milky. Lakay at Aliyah IV, itinigil muna ng Department of Social Welfare and Development ang delisting sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang kinumpirma ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa interpelasyon ni House Assistant Minority Leader Arlene Brosas sa budget liberation ng ahensya. Ang kay Gatchalian ang dating sistema na ginamit ng ahensya sa pamumuno ni dating DSWD Secretary at ngayon ay ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na proxy means test ay hindi na sapat para kunin o evaluate ang totoong muka ng kahirapan. Matatandaan isinailalim noon ni Tulfo ang nasa 1.4 million 4Ps beneficiaries na pwede nang mag-graduate sa programa dahil sa pagiging pro-poor. Pero sa as of May 2023, 55% sa bilang ng mga ito ay natili pa rin mahirap kaya ibinalik muli ng DSWD ang dating assessment system ng Social Welfare Development Indication. Sa budget hearing inaasahan sa Setyembre, lalabas ang resulta ng kanilang reassessment sa 1.4 million na benepisyaryo. Ilalim ng 2024 National Expenditure Program, umaabot naman sa 112.8 billion pesos. Ang inilaang pondo sa 4Ps para tulungan ang nasa 4.4 million na pinakamahirap na pamilya. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Dr. Tony Liachon, nagpasaklolo sa NBI dahil sa paggamit sa kanyang pangalan sa pag-endorse ng mga unregistered health products. Nako, pati si Dr. Willie Ong ginagamit din ang pangalan. Arrest number 5, Val Gonzalez. Please come in, Val.
Mayor Deo, napapahala na si Dr. Tony Liacon sa talamak na paggamit ng kanyang larawan at iba pang mga nasa industriya ng kalusugan para palabasing ng i-endorso o nag-i-endorso sila ng ilang mga uri ng kahina-hinalang mga gamot. Ngayong hapon, kasamang kanyang abogado, ay naghain lamang formal na reklamo sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Dr. Liacon na bagong talagang Special Advisor for Non-Communicable Diseases ng Department of Health. Ayon kay Dr. Liacon, marami na sa kanilang hanay ang nabiktima ng ganitong panloloko na isang malinaw na professional identity theft, kaya't siya na ay nanindigan. Matatandang ganito rin ang ginagawa sa picture at pangalan ni Dr. Willie Ong at iba pang mga health experts. Nalulungkot ang health reform advocate at dating presidente ng Philippine College of Physicians dahil maraming mga may sakit ang naniniwala rito. Sa katunayan, Alia, ay mayroong pang isang may sakit na diabetes na lumala ang kondisyon dahil sa paggamit ng umano ay ini-endorso niyang gamot na napaniwala matapos na makita lang sa nagkalat na mga ads sa social media. Kabilang sa mga unverified at dubious o kahina-hinalang produkto na gumagamit sa kanyang pangalan ay ang Dianorm, Joint Club, Glofarelin at Grand Cure Gold. Papala ni Dr. Liacon, huwag maniniwala sa ganitong panloloko dahil wala naman siyang produktong ini-endorso. Bukod aniya sa pag-verifika sa social media page ng isang pinapalapas na umano'y nag-i-endorso, ay mariding alamin ito sa tanggapan ng Bureau of Food and Drugs. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Babalikan po natin ang pang detalye ng ating mga balita. Oras sa Misa de Fort. Ang oras, 4:55 ng hapon. Bago ang ilan natin mga balita, Misa de Fort, ayan, ipinapaalala po sa mga kamag-anakan at kakilala kaibigan o mga brethren ni Kuyang Noble Sidney Zamora, ang treasurer ng Mabuhay Shrine Club, na siya po ay sinunduan ni Lord at nakaburol sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City. Sabi ni Most Worshipful Illustrious Potentate Roland Paulino at Noble Luis Ramirez. Ngayon ba ang big night o last night, Noble Luis, Noble Ronnie Cruz? Ayan, so tayo po ay nagpapabot ng pakikiramay. At tinatawagan din natin ang mga brethren sa Norte, lalo sa mga Cagayan Valley, na bukas po ang District Convention, August 19 sa Isabela State University, Etchage, Isabela. Ang GOHAS guest of honor speaker ay si Berwasiful Monsi Rudy Agnes, sabi ni Kuyang Barney Hosana. At happy birthday muna kay Kuyang Leo La Chica. Uy, Kuyang Leo, happy birthday, ha? Happy birthday po. Binabati ng mga brethren sa TM Kalam Masonic Class number 136. Of course, mula kay Worshipful Master Edwin Daes, Junior Warden Neil Alcaraz. At siyempre lahat ng mga brethren sa Calao. Happy birthday pa kay Kuyang Norman Anakay, very worshipful August Rojas, at very worshipful Romel De Mesa. Pagbati mula sa Katimugan Shrine Club. At kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang Pinoy ang namatay sa matinding wildfire sa Maui, Hawaii. Pinangalanan ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega ang biktima na si Alfredo Galinato. Oy, 79 years old. Oy, classmate Modesto Galinato, ha? Kamag-anak mo ito, ha? Siguro taga-Paway ito o taga-Pinili. Ayan. Galinato, Miss De Forte, yung mga Galinato apelyido, alam namin sa Ilocos, taga-Paway ang mga ito o kaya Pinili. Isang naturalized US citizen mula sa Ilocos Norte. Sa ngayon ay nakatutok ang Philippine Consulate sa Honolulu sa pagbibigay ng tulong sa pamilya ng mga namatay na Pilipino na nakabase sa Hawaii. Hindi sinama ni Yusek Eduardo De Vega, ha? Yung kababayan namin sa Pinili, Ilocos Norte, ha? Na nasunog po habang nasa loob ng kotse si Manong Pablo Pagdilaw. Nakakalungkot ang kwento nun, Lakay. Nasaksihan pa mismo ng kanyang misis habang nasusunog ang kotse kung saan sakay ang kanyang mister.
Batay sa konsulada, tinatayang 66 na Pinoy sa Wailuco na apektado sa wildfire sa Maui ang nabigyan na ng assistance. Lakay, ito pinag-uusapan natin kanina, no, arestado ang isang babae na nagpanggap na nurse para tangayin ang bagong silang na sanggol sa loob ng ospital sa Binangonan, Rizal. Kinilala ng Rizal Police ang suspect na si Sharilyn de Gracia Sebanico. 20 years old pa lang palalakay ang nang kidnap ng sanggol. 20 years old. Bata, ha? Oo, 20 years old na nang kidnap ng sanggol. Wala ba tayong CCTV nun, Mr. Espiritu? Ayan. Kahapon pala to nangyari, Lakay. Huli sa CCTV. Kung mapapakita natin ang CCTV, no, RHTV, ang paglabas ng suspect sa ospital hanggang sa pagsakay ng tricycle, kaya't mabilis na natunton ng mga otoridad. Nabatid na nakuna ng suspect noong Nobyembre at posibleng ito ang dahilan ng nagawang krimen para may maipakitang baby sa kanyang pamilya. Ha? Bakit? Ano ba? Nakuna ng suspect. Nakuna. So pinapalabas na ano. Kung nakunan, talagang ganun, ha? Hindi kaya may diferensya sa ulo ito? Baka nga, Lakay. Pag-iisip. Anong pangalan? Pinangalanan ba? Sharilyn de Gracia Sebanico. Ayun, grabe, ha? Teka, naisoli ba yung sanggol na yung baby? Lakay, hindi nabanggit dito kung nasuli yung baby. Pero mukha kasi nahuli na itong suspect. Samantala, ingat po sa modus, ha? Ayan, ito nang kinukento ko, Miss DeFort. Ano yun, Lakay? Ingat po, mahabigan, sa tapon ketchup gang. Abay, ang tapon ketchup gang ay nag-ooperate dito sa may bandang Pasay. Abay, kamakailan lamang kahapon ba? Ayan. Abay, may isa nilang nabiktima na estudyante ng National University. Ito ay sumakay ng jeep dyan sa kanto ng Pasay Rotonda, kanto ng EDSA at Taft Avenue. At ito ay patungo sa MOA dahil nandyan ang National University. Although na matagal na itong ginagawa ng itong modus operandi na ito, nabuhay na naman. At ang style ng gang ay makipagsiksikan sa jeep yan, Miss Aliyah, ha? Pero bago yan, abay, alam mo dyan sa pag-harass hour dyan sa may kanto ng Pasay Taft at saka EDSA, pila ang mga pasero yan papuntang MOA. Ayan. So, ang ginagawa, kaya ingat po habang naglalakad. Doon ka nag-aabang sa pila. Tinitingnan kung sino po yung mga maganda ang cellphone. Talagang namimili pala, Kay. Alam kumilatis na mga iPhone cellphone. At kapag ito ay sumakay na, eto na ang modus, mga kuya, ha? Mga misis. Sabihin yung mga anak po natin na maganda ang cellphone. Tatabihan ngayon sa jeep. Ayan, iipitin yan. Magkabilang gilid, kaliwat kanan. At merong pa sa harapan. Pagkatapos yung nasa gilid, kunyari kumakain ng kung ano na may ketchup, tatapunan ng ketchup yung damit mo. Tapos madidistract. Madidistract ka ngayon, ha? At saka kunyari, mababait pa, ha? May handang pamunas na panyo. Wow! Ayan, pupunasan pa ngayon yung tinapunan ng ketchup. Ang gagaling. Pero pagbaba na nung victim, pagkapa nung kanyang cellphone, Miss Aliyah, wala na ang iPhone. Kawawi naman. Kaya ingat po sa modus operandi na ito. At ang latest victim po, mahabigan, ay isang estudyante po ng National University na nag-aaral po dyan sa may MOA, NU MOA. Ingat. Lakay, balik tayo dun sa sanggol na dinukot ng babaeng nagpanggap na nurse. Nabalik na pala sa nanay. Naibalik na. Buti naman. Ang nanay pala ay biyuda na. Ganon. Oo. Nag-iiyak yung nanay kanina, kahapon, di ba? At happy birthday muna kay Chief Claro Arellano, ha? Aba, ang dating USEC ng DOJ. Ang Chief Prosecutor dati, ha?
Chief Claro Arellano, sir, happy birthday. Binabati ni Tisoy Ramilo Oliveros at Mr. Cesar Lee at Benny Chua. Abay, balita ko magpapakain daw ito ngayong gabi ha. Yan. Happy birthday at ganun din. Happy birthday din kay Mrs. Lenny Reyes, ang may-ari po ng Central Colleges of the Philippines. At advance happy birthday din kay Mr. Romel Cabanela na ng ibang kumpanya na. From Suzuki to Toyota. Ba? Bilis na oras, papaalam na pala tayo. Happy Friday, Lakay! Friday na! Ayan. At happy anniversary nga pala sa mga taga-Angono Rizal. Sabi ni Cesar Bautista, bukas August 19 ay 85th founding anniversary ng Angono Rizal. Ang pagkakapirma ni dating Pangulong Most Worshipful Grandmaster Manuel Luis Quezon. Ang pagsasarili ng Angono mula sa Binangonan, Rizal. Dati palang part ng Binangonan na Angono, Rizal. Maraming salamat, Most Worshipful Grandmaster Manuel Luis Quezon, at happy anniversary sa mga taga-Angono, Rizal. At meron ka ba dyan? Wala na. Wala na, Lakay. Overtime na. Overtime na tayo. Overtime na 1 minute. At yan na mahibiyan na kabuhan natin mga balitan talakayan sa ating palatuntunan ng break time. Thank God it's a Friday. Stay safe. Ingat-ingat po. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petio Corpus, ako po si Alia Ikatlo. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at Miss Ola Karen Oyong. Bye-bye.